Of course, maraming salamat, Lord. Dahil lagi ka nakagabay sa akin. Halos maiyak sa pasasalamat ang actor-host na si Vong Navarro matapos niyang manalo sa kaso laban kina Cedric Lee, Denise Cornejo at iba pang mga kasama nila. Base sa hatol na inilabas ng Taguig Regional Trial Court nitong araw ng Huwebes, May 2, panoorin ang mensahe ni Vong at ang detalye ng hatol. Nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Finally, justice has been served. Ito ang sigaw ngayon ng kampo at mga tagahanga ng kapamilya actor, comedian at its Showtime host na si Vong Navarro. Ito'y matapos hatulan ng guilty beyond reasonable doubt ang dating modelo na si Denise Cornejo, ang negosyating si Cedric Lee at dalawa pa nilang kaibigan sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Vong laban sa kanila. Ngayong Huwebes, May 2, binasa ng Taguig Regional Trial Court ang hatol laban kina Denise, Cedric at mga kasamahan nilang sina Zimmer Ras at Ferdinand Guerrero. Ayon sa abogado ni Vong na si Attorney Alma Malyonga, iniutos ng korte na agad ikulong si Denise at iba pang mga nasasakdal kasunod ng hatol ng korte. Inuutos naman ng korte ang agarang pag-aresto kay Cedric na hindi dumalo sa promulgation of judgment o pagbabasa ng hatol o sintensya. Hinatulan sina Denise at Cedric ng reclusion perpetua na nangangahulugang hanggang 40 years silang makukulong. Nauna nang hinatulan ng guilty sina Denise at Cedric noong 2018 para naman sa kasong grave coercion dahil sa pambubugbog, pananakot at pangingikil ng pera kay Vong. Matatanda ang higit 10 taon na ang nakalipas, nag-viral ang video ng panayam kay Vong kung saan makikita siyang nasa ospital at bugbog sarado. Kasunod nito, inakusahan ni Vong ang grupo ni Cedric na siya ay binugbog, iginapos, kinulong at binantaan sa loob ng condominium unit ni Denise sa Taguig City. Bukod dito, nangikil din umano si Cedric at humingi ng 2 million pesos kay Vong kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Pumayag naman daw si Vong na magbigay ng 1 milyon kay Cedric. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng grupo ni Cedric ang mga akusasyon ni Vong. Ang dahilan na ginamit nila upang i-justify ang pambubugbog nila kay Vong ay ang di umano'y tangkang panghahalay nito kay Denise. Ngunit ipinakita sa CCTV footage na pumasok si Denise sa elevator mula sa kanyang condo unit 1 minuto lamang matapos bumaba ni Vong sa elevator para pumunta sa kanyang unit. Dahil dito, napatunayan ng korte na physically impossible para kay Vong na tangkaing gahasain si Cornejo sa ganoong kaikling panahon. Samantala, abot langit ang kasiyahan at pasasalamat ni Vong kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan dahil finally natapos na rin ang mahaba niyang laban para makamit ang hustisya laban sa mga ginawa sa kanya ni Denise at Cedric. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na hindi naging madali ang laban ni Vong kung saan noong 2022 nakulong pa siya dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Bukod sa pagkakakulong mula nang mangyari ang insidente noong 2014 ay hindi na bumalik sa dati ang buhay ni Vong. Kahit napatunayan kasi sa korte na wala siyang kasalanan, tila daladala niya ang sugat at trauma na kaakibat ng maling akusasyon ni Denise at ang ginawa ni Cedric sa kanya. Itong pagkakataon na to para po magpasalamat. Of course, maraming salamat, Lord. Dahil lagi ka nakagabay sa akin. Sa rami ng pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw ang naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming salamat.